Happy Saturday. Sarap sa feeling ng dami man tulog. Gusto ko pa matulog pero kailangan ko nang pumangon. Kailangan ko mag-breakfast at umpisahan ang mga gawaing bahay dahil busy ako. Kailangan kong tapusin yung mga gawaing bahay ko dito sa aking bahay kasi susunduin ko yung anak ko kasi papagupit kami kasi pupunta siya ng China sa Monday. Meron silang trip sa sa school nila. Lahat silang mga magka-classmate. Kaya kailangan ko siyang pagupitan para gwapo. Okay, laba-laba. So ngayon nakapagsalang na ako ng aking uniform at hihintayin na lang natin yon. At habang naghihintay tayo ay magliligpit kasi sobrang kalat ng bahay ko, guys. Grabe guys, medyo natutuyo na si Catriona. Buti na lang napansin ko kaagad, nagda-dry na yung leaves niya, oh. Nagda-dry na yung leaves ni Catriona. Nakakainis. Siguro mga 1 week ko na to bago ulit na diligan. Diyan ko sa bintana nilagay kasi naaarawan sila dyan. Tapos nililipat ko na lang. Pero tuwing weekend, pinapaarawan ko yun dyan sa may bintana. O, diba? Para naman makaramdam sila ng init. So, guys, magbe-breakfast na tayo. Actually, 9:30 na. So, mamaya na ako magbe-breakfast muna ako. Tapos, maglilinis ng bahay kasi sobrang dami kong ligpitin. Alam mo naman, 1 week tayong pumasok sa work. So, umorder lang ako ng breakfast, guys. Titingnan ko dumating na raw yung breakfast ko. Hey! So, umorder ako from Paris Bucket. This is latte. Nag-order ako ng bagel. Tapos, French bread. Yan. Uy, free lang pala to. Akala ko ito yung in-order ko. Ito kasi yung in-order ko. Tapos, meron pala siyang free. Tapos, another bagel para sa anak ko. Kasi akong ka-work na nagbigay sa akin ng plain yogurt. And, itatry ko siyang ilagay. Siya yung talaga nagawa niya. Homemade plain yogurt. Para siyang cream cheese, guys. So, pwede natin siyang lagyan ng ipapaw. Bagel. Tapos, Sarap. Masarap siya kasi may creamy siya tapos wala talaga siyang tamis. So masarap siya. Sobrang sarap. Game over. Yung nabigay sa akin ito, yung dati kong ka-line, si Ong Jong-un. Ang bait yun. Gusto ko ugali, no? 감사합니다, 언니. 너무 맛있어요.
kami sa BBQ chicken ni Bano. Tapos na kami magpagupit. And nagutom na kami since 6 o'clock na. Dito na kami magdi-dinner. Bagong gupit. Hindi pong kuman ako. Ako. Wings. Andito na kami sa bahay and sobrang nabusog kami kanina dun sa BBQ chicken. Siyempre, kakain tayo ng melon. Chame ito eh. Hindi ko lang alam kung ano to. Pero parang melon siya, guys, na maliit. Yung laman niya parang melon. Sa Korea, ang tawag nila dito is chame. Ganito yung tsura niya. Yellow melon ang tawag nila dito. So, ganito yung tsura niya, guys, pag binalata. Lasang melon siya. Pero yung labas niya naman na to, parang pakwan yung lasa niya. Hindi ko alam kung pinagsamang pakwan at melon. Crunchy yung labas niya. Kasi yun, di ba yung melon is hindi naman crunchy yung texture niya. Malambot. Ito, para siyang crunchy. Tapos yung loob niya, guys, meron siyang buto, guys. Tapos, ang texture niya pala is parang kakagaya ng pipino. Pero siya, matamis na pipino. Gusto daw kumain ni Bano, kaya nagbabalat ako. Actually, guys, hindi talaga ako magaling magbalat ng mga prutas-prutas. Tsaka takot ako sa kutsilyo. Sarap. Balatan ko daw siya ng 3. Alam mo niyo, guys, yung mga Korean, ang galing nilang balat ng mga prutas. Ako, hindi talaga ako marunong magbalat. Tsaka, guys, sa Korea, ganito magbalat. Ganito magbalat. Yung, anong tawag dun? Yung kutsilyo papunta sa'yo. Pero 'di ba sa atin sa Pilipinas, pag nagbabala tayo, sa totoo lang ganito tayo magbalat, 'di ba? Diyan mo talaga makikita yung pagkakaiba ng kultura ng Pilipina at saka ng Korea. Kasi yung mga Korean kasi, kaya ganito sila nagbabalat ng papunta sa kanilang kutsilyo kasi mas gugustuhin nilang sila yung masaktan kaysa sila yung makasakit. Just in case, magkamali yung kutsilyo, sa kanila punta kasi sila yung may kasalanan, sila yung dapat masaktan sila. Kung biglang magkamali yung kamay nila, sa iba yung masasaktan. So, di baling sila na yung masaktan kaysa ibang tao yung masaktan. Okay natin. Sabi kasi ni Doc Alvin, huwag daw maghiwa ng mga bagay-bagay sa chopping board. Kaya sa plato na lang ako naghihiwa.
Loko to si Doc Alvin. Ang daming hanas sa buhay. Konaya! Boko. So guys, bago ako matulog, inaayos ko yung mga dadalhin ni Banok sa China. Tapos, ito yung pinabili niya sa akin sa Kupang kasi kailangan niya daw itong adapter na to. Kasi, syempre, iba yung saksakan doon. So, kailangan ito, yung ganito yung saksakan daw dun sa mga hotel. So, kailangan nila ng ganito. Yung parang sa Pilipinas. Tapos, baka sakaling iba rin yung mga saksakan. Kaya ito, multifunction na adapter. So, ayan siya, guys. Ganito yung tsura niya. Naman ng mga bata, hindi mabubuhay na walang cellphone kahit nasa galaaran niya. Ito nga pala yung dadali niyang carrier. So, ito yung nabili ko nung mag-travel ako sa Taiwan. Kasi, 'di ba, dami ko ng bagahe. So, pumunta ako doon, isa lang yung maleta ko. Pagbalik ko, dalawa na yung maleta ko. Ito yung nabili ko sa Taiwan. So, ito yung gagamitin ni Bano. So, mga lalaki naman walang masyadong preparation. Hindi kagaya ng mga babae, 'di ba? May mga makeup kit, kung ano ng mga essentials. Mga lalaki, ano lang. Kasi sa hotel may mga shampoo naman daw. Sabi nung teacher nila, kasi sa hotel sila magtutuloy, 'di ba? No need na magdala ng shampoo, mga towel, basta mga personal things lang daw yung dalahin nila, mga damit. Okay, kahit toothbrush siguro meron na. Yan yung mga medyas niya, nanda ko na yung mga medyas niya. Pinakuha ko lang sa kanya kung ano yung mga ilalagay dito para matansya ko kung ilan yung bibilhin ko na organizer, yung para ma-organize yung niya, carrier niya. So, nagbibili ako bukas sa Daiso ng yung masa-separate kung ano sa lagay ng panty, lagayan niya ng kung ano yung mga ng medyas para hindi siya maghalungkat sa bag niya kapag nandun na siya. Syempre, alam mo naman ng mga bata, 'di ba? Mga gulo-gulong gamit. So, isi-separate ko na bukas. Parang pinalabas ko lang sa kanya yung mga dadalahin niya para alam ko kung ano yung laman ng carrier niya bukas. So, guys, nakapaghilamas na ako at nakapag-brush na ako. So, matutulog na tayo, guys. So, guys, that's it for today's video. Sobrang busog ko kaya inaantok na naman talaga ako agad. Time check, it's 11 p.m. Inaantok na ako and that's it for today's video. Namiss ko mag-vlog, guys. Namiss ko kayo.